Safety is not just a work rule but a life rule. So, hello sa mga followers ko dito sa social media account ko. My name is Imoke. I am a content creator. Kung mapapansin po ninyo, yung pages po natin ay nilalaman po ng more on motivational, inspirational, employee-related concern and tungkol po sa Diyos. So nagbabahagi tayo ng mga gospel and kaalaman o yung ano man naman paniniwala natin sa salita ng Diyos. But this time, na-realize ko na kailangan gumawa pa ako ng content tungkol dito. It's regarding with safety. Okay? So, ako po ay isang Safety Officer 3 certified. So, ito po, meron tayong ID na tayo po ay Safety Officer 3. Ngayon, kaya yun po yung title ng ating vlog na to. It's because meron akong na-realize na tingin ko kaya ko kailangan gawin to. It's because marami po sa atin na mga kababayan o yung mga nagtatrabaho kahit dito sa bahay, hindi nila alam yung pagdating sa safety. So ngayon, kung meron po tayong ma-encounter, based on my experience, isi-share ko sa inyo dito sa social media account ko para maging aware din po tayo at makatulong at the same time, di ba? So, umattend tayo ng mga trainings regarding sa safety. So, pumasa tayo sa mga exam and interview. Naipasa natin lahat yon at ngayon ay Safety Officer 3 na tayo. And I think ito yung purpose. I-maximize natin yung social media kasi talagang sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kailangan talaga na yung safety is our priority. Tama ba? So, na-realize ko lang gumawa ng ganitong content kasi nagpagawa ako ng bintana. Nagpapa-renovate kami ng bahay and may napansin ako na which is napakataas ng risk ng aksidente. Yung gumawa nito sa bahay namin, syempre kilala na namin, eksperyensado na, at kung titingnan mo talagang professional. Pero na-realize ko na marami pala sa mga professional and employee na hindi aware pagdating sa safety. Alam lang nila yung trabaho na ginagawa nila or yung craft nila. Pero pagdating sa safety, maybe some of them are not attending trainings or ibang company or yung mga ang tawag dito, yung mga ano natin, yung mga freelancer, 'di ba? Mga freelancer na professional. So napansin ko pagdating ko ng galing bahay, yung mga napaggamitan ng mga bintana is naiwan na lang doon sa isang tabi, sa isang sulok which is kung mapapansin nyo, talagang kahit nakalagay pa siya sa sako, yung iba doon basag na. Pero ano lang, nandun lang sa may isang pwesto na nakagilid na pwede ring pagmulan ng aksidente. So, doon ko na-realize na kahit matagal ka na sa ginagawa mo, kung wala kang ina-attenan na training, pagdating sa safety, malaking posibilidad talaga na magkaroon ng aksidente nang hindi mo inaasahan. Tandaan po natin ang safety o yung ating aksidente, hindi natin yan masasabi. Pero paano natin maiwasan yan? It's for the prevention. Prevention po talaga at knowledge po ang kailangan po natin para makaiwas sa aksidente. Okay? Kaya ginawa ko tong page na to para makatulong sa atin, sa lahat ng followers ko at sa mga susunod pa na magpa-follow sa atin at makakapanood nitong video na to. Alam ko na malaking bagay po ito na makatulong sa inyo. So asahan po ninyo na lahat ng mangyayaring experience ko pagdating sa safety, kahit dito sa bahay, sa trabaho, o kahit nasa labas ako, pag meron ako na-encounter na tingin ko na kailangan nyong malaman, ibabahagi ko yan sa inyo. Ayos ba yon? So, umattend tayo ng mga trainings and seminars na may bayad, pero ibabahagi ko lahat ng nalalaman ko, yung aking experience, and at the same time, yung pagiging safety officer 3 ko, ibabahagi ko yan dito sa social media pages ko para makatulong sa inyo. So, kumbaga parang ano lang po yung mga kasambahay, di ba? Halimbawa na lang dito sa bahay,
kung yung mga tao dito hindi alam yung simpleng housekeeping. Alam nyo ba ang housekeeping ay part din ng safety yan? Kasi kung hindi ka aware na pagtatabi ng mga gamit, posibleng magkaroon ng aksidente. Lalo na kung may malilit ka na bata na kasama sa bahay. So, maganda na yun, itong page na to, malaking bagay ito para makatulong sa inyo pagdating sa safety natin. Yun nga, yung nangyaring babasagin na salamin, yun, niligay ko na sa isang safe na lugar nang sa gayon hindi na madaanan ng sasakyan or ng bata, malaro, o kasi naman yung dadaan do sa area namin is hindi na siya pagmumulan pa ng aksidente. Hindi lang kasi sarili lang natin ang dapat nating isipin, pati yung kapakanan ng kapwa din natin. Diba? Kung may bisita man sa bahay natin, maganda yung panatag, meron tayong peace of mind na tinatawag. So yun, nilagay ko siya sa isang safe na lugar para yung prevention ng aksidente is maiwasan. So, gaya nga nabanggit ko kanina, kung yung yun nga, professional na ang gumawa nun dun sa craft na ginagawa nila, pero hindi nila alam yung safety, di ba? So, kung mapapanood nyo tong video ko, araw-araw, may vlog tayo, malaking bagay ito para, sabihin nyo sa sarili nyo na, yung palang ganong kalit na bagay pala is malaking impact pala kapag meron tayong knowledge pagdating sa safety. So, yun lang naman ang gusto kong i-share dito sa first vlog ko ng pagdating sa safety. So, I hope na malaking tulong to sa inyo. Okay? So, sa susunod, magiging pamagat nitong natin, vlog na to is usapang safety. Okay? So, yun lang naman. Gusto kong i-share sa inyo to and I hope na makatulong ako sa inyo. Yun lang. God bless sa ating lahat.